Habang tumatagal ay unti-unti nang nakikita ang totoong dahilan kung sino ang may kagagawan ng nangyayaring gulo sa ating bansa, na siyang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino at gobyerno. Saan nga ba hahantong ang isyong ito? Kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang paniniwalaan ng tao sa huli. Noon pa man inamin ni Sara Duterte ang nakitang pag-uugali ni Marcos sa isang taong humingi ng regalo sa kanya. Ito panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Habang nagpapatuloy ang gobyernong ito sa kasalukuyan ay kabi-kabila ang balita sa pagkuha ng pondo ng bayan na isa sa mga nakakawalang gana sa gobyerno ngayon, simula nang nawala ang presidenteng nagmumura tumutugis sa mga kriminal at istriktong tao sa pamumuno ng bansa ay ganito na nangyayari. Sa bansang minsan mo lang naranasan ang pagbabago, nauulit na naman ba ang nakaraang nawala ng takot ngayon ang ibang sangay ng gobyerno sa pagkuha ng pondo sa kaban ng bayan? Kung iyong mapapansin, lalo lang lumala ang nangyayaring ito at marami sa mga kababayan natin ang hindi na makatiis sa panloloko na ginagawa ng mga taong ito, na hindi mo alam kung saan nila dinadala, na nagbibigay ng malalim na pag-iisip sa taong bayan na lalo lang tumitindi ang galit nito. Sa mga politikong walang kwenta na pera lang at kapangyarihan ang layunin nito sa ating bansa. Sa halip paglaanan ang problema ng bansa kundi ang pondo ng gobyerno ang kanilang pinag-iinitan. Dahil ang pondo ng gobyerno ang isa sa mga dahilan ng ibang mga politiko dahil nagagamit nila ang pera sa kanilang pangangampanya sa susunod na eleksyon na hindi na nila kailangan kumuha pa sa sarili nilang bulsa. Dito mo mapapansin na tila ba walang pakialam ang Pangulong Marcos sa nangyayaring ito. Nagmistulang walang pakiramdam at wala kang maririnig na kahit anong opinyon tungkol sa isyong ito at walang nakikitang katiwalian. Basta ang importante sa kanya ang pagkapresidente na walang humahadlang sa kanyang kagustuhan. Ibinunyag ni VP Sara Duterte ang nakita niya sa ugali ni BBM noong magkasama pa sila. Malaki ang pagkakaiba ng kanyang ama kay Bongbong Marcos pagdating sa pakikitungo nito sa tao. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time.